Today, we will make a perfect mango float. Perfect siya kasi hindi siya yung usual na mango float natin na runny. Yung bang nagdidrip yung cream niya. Yung ingredients natin, gagamit tayo ng typical na ingredients ng isang mango float. Pero magdadagdag lang tayo ng gelatin kasi ito yung medyo magpapa-firm ng ating mango float. Yun bang tipong hindi naman para nagme-melt yung ating mango float. So, ito ang ating mga sangkap. Crushed grahams, sweet mangoes, all-purpose cream chilled overnight, condensed milk, and chilled overnight also. I'm using a mango-flavored condensed milk, but you could use the ordinary condensed milk. Melted butter, and gelatin. In a bowl, combine natin ang 1 1/3 cup of crushed grahams and melted butter. And then, haluin natin siya ng mabuti. Using your clean hand, haluin siya ng mabuti hanggang mag-combine siya. Tapos, ilipat natin yung ating graham sa ating springform pan or any baking dish or any pans. Tapos, arrange natin yung ating grahams dun sa pan para maging crust natin siya or base. And then, use the bottom of the glass to pack it firmly para hindi siya buhaghag. Tapos, chill natin siya sa fridge for 30 minutes and gawa na tayo ng ating cream. Tapos, transfer na natin yung ating cream sa ating mixing bowl. Beat natin yung ating all-purpose cream on high speed for 5 to 8 minutes until mag-double yung ating cream. Gradually add the condensed milk and beat for another 3 to 5 minutes. And then, mix natin yung ating gelatin and 1/8 cup ng hot water. And mix natin siya hanggang mag-dissolve yung ating gelatin. And then, combine natin yung ating gelatin and ang ating cream mixture. Mix until well combined, pero huwag niyo siyang i-overmix. So, ngayon, mag-a-assemble na tayo ng ating cream and grahams. So, 2 layers ang gagawin ko. So, estimate lang ninyo kung gaano kakapal ang gusto ninyo. Ayan, so spread lang natin siya para maging pantay naman siya. So, ngayon, lalagyan natin siya ng ating first layer of mangoes. So, ayan yung ating first layer. Lagyan na natin siya ngayon ng crushed grahams again para sa ating second layer. And then, distribute the crushed grahams evenly. And then, maglagay tayo ng second layer ng ating cream. So, ginagawa kong pang-alalay ng cream yung aking spatula para hindi ma-disturb yung ating crushed grahams. And then, pantayin lang natin siya para hindi pangit tignan. So, ngayon, magde-decorate na tayo ng ating last layer. So, nasa sa inyo yun kung pupunuin nyo siya ng grahams and mangoes. Sa akin, ang gagawin ko, maglalagay lang ako sa gitna, tapos lalagyan ko din siya ng mangoes.
So, ayan na siya. Chill na natin siya for 12 hours or overnight. Huwag niyo siyang ilagay sa freezer ha. Good morning! So, eto na siya. Tanggalin na natin para mahusgahan. Ayan, so dahan-dahan nating tanggalin para hindi masira. So, ayan. Titikim na tayo. Sa likod ako kukuha. Dito na lang. Oopsie. Ayan. Ayan ang gusto ko. Hindi siya runny. Buo pa rin siya. My God. Well, alam mo na, mango float. Sino bang hindi may in love sa mango float? Diba? It feels like home. So, ang kaibahan lang talaga niya is yung texture lang niya, no? Na hindi siya nagme-melt. Which is ito talaga yung gusto ko. Yung hindi siya runny. Yung bang pag slice mo siya, buo pa rin siya. Maganda pa rin yung itsura niya. So, yung lasa niya, typical na mango grahams. Pero siguraduhin nyo lang na yung mangga nyo matamis. Kasi masarap talaga yung mango grahams pag matamis yung mangga. So, ngayon ang gagawin natin, kaya ako sa likod kumuha, dahil i-standby natin siya. Lalagyan natin sa table, tapos uurasan ko siya, siguro mga 1 hour, kung okay pa ba yung itsura niya after 1 hour. So, see ya! So, ayan. 1 hour mahigit na yung ating mango float. So, yan pa rin itsura niya. Hindi pa rin siya runny. So, yan. Masaya ako. Pero, hindi na siya malamig. Mas masarap kasi yung dessert pag malamig eh. Ewan ko lang sa inyo. But for me, mas na-appreciate ko siya kung malamig. Ginawa ko lang to para to prove na hindi siya basta-basta nagme-melt kung nasa labas. So, ayan na siya. Sana nagustuhan niyo yung idea ko na maglagay ng gelatin. Pero kung gusto niyo pa rin yung runny ang texture, okay lang yan. Kanya-kanya namang gusto yan. Gumawa rin ako ng video before ng mango float. Pero ibang technique yon. Pero yun din, pag matagal na nasa labas or hindi naka-fridge, may tendency talaga nagme-melt siya. So, mas gusto ko yung ginawa ko ngayon. Sana nagustuhan niyo yung video natin ngayon. And thank you for watching. Please subscribe to our YouTube channel, like our Facebook page, and follow us on Instagram. Thank you!